Okay, good morning po mga kapatid. At ngayon po tayo po ay dadako sa atin pong pag-aaral muli ng salita ng Panginoon Diyos dito sa ating daily devotion. At ngayon po tayo ay tutungo dito sa ating ngayon, Proverbs chapter 3 verse Proverbs 31 verse 30. At ngayon po ito'y pambagatan nating vanity of looks, value, and faith. At ngayon po, sa araw na ito, muli tayo po ay sasamahan ng aking partner para basahin po ang talatang ito. At pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Kawikaan 31 verse 30. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa bagong araw na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pagkakataon po na muling makapiling namin ang mga mahal namin sa buhay at mga kasama namin dito sa God's Morning. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita ang kabutihan sa bawat sandali na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin at tanggapin, Panginoon, ang regalo ng buhay na mula sa iyo. Aming Ama, Panginoon, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin ngayong araw na ito. Buksan mo po ang aming kaisipan, Panginoon, ang aming puso sa aming mga pag-aaralan ngayong araw na ito at magawa namin ito may sa pamuhay, Panginoon, ng naaayon sa iyo. Nawa, Panginoon, itong mapag-aralan namin ito ay maging sandata namin sa gawa ng kaaway. Ipagtanggol mo po kami sa anumang masamang kaisipan at gawain at patnubayan mo po ang aming layunin para patuloy na lumakad sa iyong presensya, Panginoon. At ipinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga taong may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila, lalong-lalo na po ang aking asawa, Panginoon, na hanggang ngayon po ay nagdadanas pa rin ng sakit ng kanyang lalamunan at ubo, Panginoon. Maraming salamat po sa complete healing na ibibigay mo sa kanya. Ganon din po kay Nanay Susan na hanggang ngayon po ay nakikipag-battle sa kanyang sakit, Panginoon. Alam po namin na ikaw po magpapagaling sa kanya, kay Kuya Chris, kay Sister Babes, at sa lahat po ng mga may sakit na hindi po nabanggit ngayong sa aming panalangin ito, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so ayun natin, Panginoon Diyos, ngayong mga kapatid, at dito po sa ating tinalakay, basahin ko lang ulit sa Amplified Version. Sabi niya po doon, charm and grace are deceptive and superficial. No? Sabihin, beauty is vain, but a woman who fears the Lord, sabi nga, reverently worshiping, obeying, serving, and trusting Him with all-filled respect, she shall be praised. No? Napakaganda mo pag-usapan po nito. Okay, ang Proverbs po ay sinulat ni Haring Solomon na tinawag po ng ating Panginoon Diyos na pinakamatalino sa lahat ng tao. At yan po ay isang ito po ay isang aklat, no, ng karunungan sa lumang tipan. Yan po ang Proverbs. At para unawaan po natin yon na nung ito'y sinabi ng Panginoon, basahin po natin yung 1 Kings chapter 3 verse 12 nung sinabi yun ng ating Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga sumusunod sa iyo. Yan po yun. Ano?
At ang kabanata po ito sa chapter 31 ay naglalarawan ng isang, sabi nga ay marangal na babae. Isang modelo ng isang taong nabubuhay na nakabatay sa pananampalataya at kabutihan. At doon naman sa verse 30 ay ito po yung masasabi natin na nung panahon pong ito, si Haring Solomon ay karamihan po sa mga kultura doon sa Jerusalem ay sabi nga ay doon din sa mga kalapit na bansa ay umaasa doon sa mga pisikal na kagandahan at kaakit-akit na ugali para makamit ang kapangyarihan, kayamanan o respeto. Minsan, binibigyan po ng halaga ang mga babae batay sa kanilang kakayahang magdala ng karangalan sa pamilya at sa pamamagitan ng kanilang itsura. At ang mensahe po na ito, ngayong araw na ito sa atin ng Proverbs 31 verse 30 ay isang makapangyarihang pagbabago sa pananaw ng mundo noon at hanggang sa ngayon. Sabi nga po, ang mga bagay na itinuturing ng mundong ito bilang mahalaga ay pansamantala lamang. Habang ang pag-ibig at paggalang sa Diyos ang siyang tunay na batayan ng halaga ng isang tao. At ano nga ba ang ibig sabihin nito? Okay, ang banal na kasulatan po ay nagsasabi na, binasa natin kanina, charm and grace are deceptive and superficial beauty is vain. Ang charm at physical na kagandahan ay maaaring, sabi nga ay maging mapanlinlang dahil ito po ay permanente. No? Sabi nga, bumababa ito hanggang pag tayo po ay tumatanda at minsan dahil sa peke yung ganda. No? Parang nakuha ba sa, ano ba yung tinatawag sa pulbo ba yun? Foundation? Di ba? Di ba? Pagka nagpapa-makeup, parang nagtatransform di ba? Meron naman talagang likas na maganda. Pero di ba, it's an example na pagka ang isang tao ay may likas na ganda at yung talagang na-make-upan, no? Pagka nahilamusan, yun. Okay, hindi tayo doon kasi napupunta. Pero ang sinasabi lang po natin is, nasaan ba ang tunay na ganda? No? At dito sa ating pinag-aaralan niya, paano nga ba makikita sa atin ang tunay na ganda? Sabi nga, sa paningin ng Diyos, walang pangit, di ba? Okay. Dahil dito, pag-aralan po natin ito. At isang illustration na pwede nating may pakita in the biblical principle ay yung yugto na kung saan ay kung paano pumipili ang Panginoon Diyos. Sabi nga doon sa 1 Samuel chapter 16 by verse 7, no? Paano nga ba siya pumili? Sige, tingnan po natin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen. No? Yan po ang basihan o criteria, tama? Ayan, ang criteria ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya doon, for the Lord sees not as a man sees. No? Man, sabi nga doon, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Hindi dahil sa kanyang itsura, hinarang o hinirang si Haring David bilang hari, kundi dahil sa kanyang pusong tapat sa Diyos. At ano po ang connection nito sa atin? Minsan, madali po tayong maligaw na landas kapag tinitingnan natin ang labas o mga panlabas na itsura ng tao
o maaring sarili natin, di ba? Minsan hindi natin yan kaya. Naku, parang sa kanila lang yan, no? Eh, minsan yun nagiging basehan natin. Mga kapatid, huwag po nating ibigay ang lahat ng pansin sa mga bagay na maaaring mawala. Tuwan natin ang atensyon sa pagpapabuti ng ating puso at ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, ang ikalawang bahagi ng talata ay nagsasabi nung sa binasa natin, a woman who fears the Lord, reverently worshiping, obeying, serving, and trusting Him with awe-filled respect, she shall be praised. Sabi nga doon, ang takot sa Diyos ay hindi pagkatakot kung sabi nga doon sa pagpapahalaga ay napakagandang basehan po natin, no? Na sabi nga yung takot na ito ay dapat doon sa paano nga ba natin pinahalagahan. No, minsan natatakot tayong mawala ang kaibigan, pero yung pagpapahalaga natin ay kahit na mali, pinahalagan pa rin natin, ay tinatama natin, no? At minsan dahil doon sa paggalang natin sa isang tao, dahil dapat siya igalang, halimbawa, siya ay politician, pero hindi naman siya kagalang-galang. Di ba? Ay, tingnan natin. Paano nga ba? O, pagtingin natin, dahil sa magkaiba ng political na kinabibilangan, ang dami, no? Na pwede nating pagtingin sa isang tao na nagpapakita. Maganda ito kasi ano siya, dito siya member, no? Ito rin po yung nagpapatungkol sa atin na paano nga ba natin makikita. Sabi nga, ano mang bagay upang makita natin ang pagpapahalaga at paggalang sa sino man o ano man ay kung paano po natin sinusunod ang kalooban ng Diyos sa ating puso. Yan ba ay alam mo na yan ay kalooban ng Diyos sa buhay natin? Mga tao na sa palagay natin ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, no, ay napakahalaga po na patuloy nating tingnan. No? Sabi nga, it's very deceiving. Napaka mapanlin lang ang itsura ng tao, katatayuan ng tao, no? Na minsan ay maaring siyang magdulot sa atin ng mga bagay na hindi makapagbibigay talaga sa atin o maaring makapagbibigay sa atin. Dalawang bagay sa buhay natin. Na kung tayo ay mananahan lamang sa sarili nating paningin, hindi sa kung paano natin sundin ang Panginoon Diyos, maaari tayong maligaw. Isang example po niyan ay si Ruth, no? Na kinilala na hindi dahil sa itsura, kundi sa kanyang katapatan sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang manugang. Doon po sa Ruth 3 verse 11, no? Sinabi po doon ni Boaz sa kanya, sabi po niya doon sa Ruth 3 verse 11, Ipanatag mo ang iyong loob na lalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo. hey, no? Sabi doon, may the Lord bless you, my daughter. You have shown me more kindness now than you did before. Not only in not going after your younger men, whether rich or poor, but in being concerned for the welfare of your mother-in-law. No? Grabe po yung concern po kasi ni Ruth, no? Sa bawat tao. Dahil alam naman po natin na yung kanyang biyanan ay mananampalataya ng Panginoon Diyos. Sabi nga niya doon, kung saan pupunta yung manugang niya dahil nakita niya yung hiwaga ng Panginoon Diyos, susunod siya. Kaya nga po, sa buhay natin, even kahit sa kasalukuyang panahon, tulad ni Ruth, maaari rin po tayong mapuri sa pamamagitan ng pag-aalaga sa pamilya, pagtulong sa iba, at pagiging tapat sa Diyos. Diba? Ang gandang tingnan sa atin, ay, yung tao yan mabuti. Yung tao yan mabait. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng perpektong itsura para gawin ito. Tama nga naman, di ba? Hindi mo naman pwedeng
Sabi nga, pangit ka na nga. Halimbawa lang ha, pero walang pangit na anak ng Diyos. Pangit ka na nga, pero pangit pa rin ang ugali mo. Parang, tapos maganda ka nga, pero ang pangit naman ang ugali mo. There's something wrong. Hindi po kailangan ng perfectong itsura. Para, sabi nga, pwede natin gawin na maging maganda ang buhay ng bawat tao. Born-again theologians tulad po ni Dr. John MacArthur ay binigyan din po niya ito. Bagamat ang talata ay tumutukoy sa mga babae, sabi nga po dito, no? Ngunit ang prinsipyong ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nakasalalay sa kanilang ugnayan sa Diyos, hindi sa kung paano sila tingnan ng mundong ito. Bakit po ba mahalaga sa ating buhay ito ngayon? Sa kasalukuyang panahon, napakalakas po ng pressure na magmukhang perpekto. Mula sa mga filtered, no, na larawan sa social media hanggang sa produkto ng nagsasabing kailangan natin ito. O iyon ay para maging kaakit-akit. Kaya nga minsan, di ba? Pag nakilala lang natin sa Facebook, no? Pag nasa lubong natin, hindi natin kilala eh. No? Bakit? Kasi puro filtered, no? Kaya minsan napapaisip tayo kung maganda lang ba ako, baka mas maraming magpapahalaga sa atin, di ba? Kaya nga, doon natin nakikita eh. Kung mas kaakit-akit ba ako, baka mas magtatagumpay ako. Di ba ngayon sa social media, no? Ay nakakalungkot kasi ang nagiging labanan ngayon ay talagang minsan kalaswan eh, no? Parang sabi nga ay para dumami ang followers, ginagamit na yung sarili nilang katawan para dumami yung mga followers at para kumita. Talagang ginagamit na rin. No? Ngunit mga kapatid, no, nagsasabi po ang Biblia na lahat ng iyan ay parang bula. Ibig sabihin po, mabilis mawala. Si Herodes ay, sabi nga ay may kapangyarihan at kagandahan. No? He's powerful. Ngunit gumawa siya ng masamang gawa. Ano pong ginawa niya? Ipinapatay po niya si Juan Bautista. Ano po yun? Sabi nga sa Matthew 14 verse 1 to 12. Tingnan po natin ito. 1. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes ng gobernador ng Galilea. Kaya't sinasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan ay taga-bautismong iyon. Siya'y muling nabuhay kaya't nakagawa ng mga himala. Itong si Herodes ay nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at pinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. 4. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. 5. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na taga-bautismo. 6. Nang sumapit ang karawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodes, Herodias, sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na taga-bautismo. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan. Kaya't pinugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay iyon sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. 12. Nang dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay, inilibing. Pagkatapos, ibinalita kay Jesus ang nangyari. Amen. Ito po natin, no? Ay ito yung pagkakaiba ng kagandahan ni Herodias kay
sa kagandahan natin pinag-uusapan ngayon, no? At isang kabaliktaran din, no? Ay ni Esther, no? Isang karakter sa Bible na sabi niya ay maganda rin. Ngunit, ang kanyang tunay na halaga ay lumabas nang siya ay, sabi nga ay naglakas loob na tumulong sa kanyang mga kababayan. Pinakita niya ang kanyang kagandahan ay maaaring gamitin para sa kabutihan. Ngunit ang tunay na lakas ay mula sa pananampalataya. Kasi, hindi ko na pababasa yan, ano? I-take note yun na lang mula po doon sa Esther chapter 4 hanggang 5, no? Dahil bawal makipagkita sa hari, no? Noong panahon na yon. Pero ang ginawa niya, ginamit niya yung kanyang kagandahan para makipagkita sa hari at para iligtas ang kanyang bayan. Okay, ano ang connection sa atin ng kwentong yun? Ni Herodias at ni Esther. Paano nga ba natin makita ang kagandahan yun? Sa ating pong buhay, madali tayong maimpluwensyahan ng mga perpektong imahe. Mga sa tingin natin ay maganda sa mundong ito. Ngunit, sabi nga po, tulad ni Herodias, ang pagpapahalaga sa sabi nga ay pansamantalang bagay ay maaaring humantong sa kasamaan. Habang tulad ni Esther, maaari nating gamitin ang anumang biyaya ng Diyos kasama ang ating itsura para gawin ang mabuti. So, ibig sabihin, pwede palang maging, hindi pala masamang magmaganda. Yes. Hindi. If you glorify God. Pero, nagmamaganda ka para akitin ng isang bagay o gusto mong maging maayos sa paningin ng tao para gamitin ito in bad motives, nagiging mali. Kaya ang kagandahan ay magiging mali kung mali ang motibo mo. Kaya napakagaling ng ating Panginoon Diyos dahil hindi siya tumitingin sa pisikal. Dahil anuman ang intensyon ng tao, ang tinitingnan niya palagi ay ang puso ng tao. Kaya nga po mga kapatid, tandaan natin, ang takot sa Diyos ay nagdudulot ng permanenteng pagbabago. Kapag sumusunod tayo sa Kanya, nagiging mabuti tayo sa kapwa, naglilingkod ng tapat at nagtitiwala sa Kanyang plano. Ito ang mga bagay na nagdudulot ng tunay na kasiyahan at respeto. Isa pang magandang babae na natukoy sa Bible ay si Hannah. No? Si Hannah ay nagdalamhati dahil siya po ay baog, walang anak. Ngunit tapat siyang sumasamba sa Panginoon Diyos. Ano ho? At yan po ay mababasa natin doon sa 1 Samuel verse 1 to 20. Take note na lang po natin. Ano ho? Hindi po siya kilala sa itsura. Ngunit pinuri po siya ng Diyos dahil sa pananampalataya. At binigyan po siya ng anak na si Samuel. Na siya rin naman humirang kay Haring David, no? Upang maging hari. Isang dakilang propeta. Ano po ang connection sa buhay natin ito? Minsan, tayo rin po ay nagdudusa dahil sa mga bagay na wala tayo. O sa paraan ng pagtingin sa atin ng iba. Minsan yan yung struggle natin. No? Diba? Hey, born again ka? Bakit ganyan ang buhay mo? Born again ka? Bakit parang hirap ang buhay mo? Ikaw naman, naniniwala ka. Nadidepress ka. Mga kapatid, kung tayo po ay mananatiling tapat sa Diyos, ibibigay niya sa atin ang mga bagay na kailangan natin. Ang tunay na kasiyahan ay nasa ating ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Hindi sa kung ano ang meron tayo. Paano po ba natin maiintindihan ito sa atin bilang mananampalataya? Sa ating pananampalataya, tayo ay binabago ng Espiritu Santo. Hindi na ito o hindi na po tayo mabubuhay para sa sarili natin o para sa approval ng mundong ito, kundi para sa Diyos. Kaya nga dyan po papasok yung sinasabi doon sa close parenthesis na ating talata, na kung tayo ay bilang talagang
nasa atin ng Panginoon Diyos o para makita yung ating kagandahang ito, masasalamin po yan, how we worship. Sabi nga, ang worship ba ay kung paano ka lang sumimba? Hindi po. Hindi lang po yung pagsamba sa simbahan, kundi pagpapalaga sa Kanya sa lahat ng ginagawa natin. Sa lahat ba ng ginagawa natin, pinahalagahan natin ng Panginoon Diyos? Sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating negosyo, saan man bagay. Are we worship God? Lord, salamat po, binigyan mo ako ng asawa na siyang nag-aalaga, na siyang kumakalinga. At salamat po, Panginoon, meron po akong negosyo. Salamat po sa buhay na ito. Salamat po, meron akong kapatid. Hindi yung ang pagpupuri natin ay parang balat kayo. Yung pagpupuri natin parang nag-iiba. Yung pag ibang tao ang kausap natin ay ibang tao rin tayo. Pero pag ang kausap natin ay ibang tao, naiba rin yung mood natin. Parang ganito, minsan mabait ka, pag ang kausap mo mabait. Masama ka, pag ang kausap mo masama. O minsan, nagdidepende ka sa tao. Hindi sa kanyang kabutihan, sa kundi kung paano mo siya tingnan. Bila mayaman ito. Babatiin ko siya ng maganda. Ay, mahirap ito. Ay, yan ka na lang. Diba? Yun po yung pagtingin na sinasabi. And ganun din po yung pagpupuri natin. How you worship God. Kasi lahat ng bagay na yan ay kaugnay sa atin. Ibig sabihin yung tao yung worship natin, hindi. Dahil sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa natin sa kapwa natin, sa pinakaaba sa Kanya, ay siyang ginawa natin sa Kanya. Kaya kung hindi natin tinuring o itinatrato ang isang tao na mabuti, yan ay pagtingin na mali sa isang tao. Si Haring David po ay inialay niya ang kanyang buong buhay bilang pagpapahalaga sa Diyos. At sinabi rin po niya doon sa Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come into His presence with singing. Kaya nga, sa lahat ba ng ating hakbang sa buhay ay nagiging pagpupuri ang buhay natin ito sa bawat taong nakakaharap natin, ano man ang kanyang katatayuan sa buhay. Maaari po natin ipakita ang ating pagsamba sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho, pag-aaral, at pakikisama sa iba. Kapag ginagawa natin ang lahat para sa ating Panginoon Diyos, nagiging pagsamba po yun. Ano naman po yung sinasabi na obedience dito? Ito po yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. Hindi utos ni pastor. Kundi kung nabasa mo yung salita ng Panginoon Diyos, susundin mo ito. Naku, pastor, mahirap pala. Hindi na ako atin ng Bible study. Bakit? Baka kung ano yung mabasa ko, meron akong bagay na hindi gusto. Hindi ko pa kayang isuko sa iyo eh. Gusto kong iwasan yun. Gusto kong lundagan. Tandaan mo kapatid, alam ng Diyos ang puso natin. May mga tao na nakabatay lang yan, no? Kaya nga, minsan nakakalungkot sa bawat tao na nasa paligid din natin. Kasi minsan ang connection is hindi talaga pure eh. Puro pretending. At nakakalungkot po yan. At minsan yun yung mga taong gusto mo pantulungan. Sila pa yung mga tao na sila pa yung sinasabihin natin, mga tamad and full of excuses. And sometimes, talagang tayo bilang mananampalataya, minsan gusto na natin bumitaw eh. Pero bibigyan ka pa rin talaga ng reason and way of ng Lord. Kaya po, si Abraham, kahit na ganon, isang makikita po natin yan, no? Ng pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang anak na sa Isaac, no? Di ba? Inihandog niya do sa Genesis chapter 22. Inihandog niya yun. Dahil ang kanyang pagsunod ay nagpapatunay na ang kanyang paggalang sa Diyos ay
bigyan siya ng malaking pagpapala. Ano pong kaugnayan na ito sa atin po? Minsan, mahirap sumunod sa mga utos ng Diyos. Ngunit ang pagsunod ay nagpapakita ng ating pagtitiwala at palaging magdudulot ng mabuti sa huli. Ano pang binanggit po dito kung paano natin makikita ang kagandahan na sinasabi po rito? Service sa paglilingkod. Ito po yung paglilingkod natin sa kapwa bilang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Si Marta ay nagsikap na ibigay ang lahat na kailangan ni Jesus at sa mga bisita. Yan po yung yugto doon sa Luke chapter 10 verse 38-42. Huwag na po natin basahin at mag-overtime na po tayo. Kwento ko na lang ng mabilis. No, si Marta ay habang nangangaral ang ating Panginoon Diyos, aligagang-aligaga siya. Ano yung ginagawa niya? Samantalang nakita niya si Maria at sinita niya, Panginoon, bakit ba yan kaya tamad. Ako'y aligagang-aligaga din yan ay hindi tumutulong. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, mabuti ang ginawa ni Maria. Napuri siya, bakit? Kasi, alam niya na ilang saglit na lang ilalagay niya sa mundong ito. Pero nakikinig siya. Pero si Marta, ayaw makinig. Minsan, bagamat binanggit na ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pag-aaral sa Kanya, hindi tinatanggihan po ang kabutihan ng Kanyang paglilingkod. Hindi po ibig sabihin yun na hindi po siya pinahalagahan. Pero mahalaga po na sa buhay natin ay mapakinggan po natin yung aral ng Panginoon Diyos. Kaya nga po mga kapatid, maaari po tayong maglingkod sa pamamagitan ng pagtulong natin. Maaari po natin gawin ang mga bagay na ito sa ating buhay. Mga magagandang gawain. Pero kung wala po yung Panginoon Diyos sa puso natin, mapapagod po tayo. Maiinis, di ba? Yun po ibig sabihin. Yun po yung yugto na yan nung kay Marta. Manghihina, manlulupaypay. At minsan kung bakit nag-aaway-away, kasi nandun na pagod na Pero kung nandun yung kapayapaan ng Panginoon Diyos, habang kumikilos, nagiging maayos po ang lahat. Ano pa? Trust. Sinabi rin po rito, yung tiwala. Ang pagtitiwala po sa Kanya, kahit hindi natin maintindihan ang lahat ng bagay sa ating buhay, ay napakahalaga po. Isang magandang illustration po dyan, si Job, doon sa Job 13 verse 5. Sabi niya doon, though he slay me, I will hope in him. Ang kanyang pagtitiwala po ay pinuri ng Diyos at binigyan po ng mas malaking pagpapala. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang mga nangyayari sa atin. Kaya nga mga kapatid, sabi nga po ng isang theologian, si R.C. Sproul, sabi niya doon, na ang takot sa Diyos ay ang simula ng karunungan. Sinabi rin po yan ni Hari Solomon. Kapag nagsimula tayo, igalang natin at sundin ang Diyos, diyan po natin maiintindihan ang tunay na kahalagahan ng buhay. At yan po magbibigay sa atin ng transformed life. Paano nga ba natin? At paano tayo magkakaroon ng transformed life? Huwag po tayo umasa sa physical na anyo. Ito po ay pansamantala lamang. Ituon po natin ang pansin sa pagpapabuti ng ating puso at ugnayan sa Diyos. Hindi po ibig sabihin ay hindi na tayo magpapaganda o magiging losyang na tayo. Hindi po yun, ha? Sabihin po, sa ating paningin, huwag po nating gawin niya ng basihan. At huwag rin naman tayo maging careless. Kaya nga mga kapatid, isang paalala rin po, sinabi rin po yan ng 1 Peter chapter 3 verse 4 ni Apostle Peter, sabi niya doon, do not let your adorning be external. The braiding of hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear
But let adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Lagi po nating tatandaan yan. Maganda na maganda yung itsura natin, pero maganda rin ang puso natin. Mabuti naman po na alagaan ang ating katawan. Ngunit huwag po nating ibigay ang kumpiyansa natin sa mga bagay na maaring maglaho, umupas at mawala. Pagbutihin po natin ang ating pag-uugali, pag-ibig sa kapwa at pananampalataya. Ito po mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon Diyos. Ano pa? Huwag po nating husgahan ang iba batay sa itsura. Tingnan po natin ang kanilang puso at kung paano nila igalang ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay tinanggap ang mga makasalanan, mahihirap, at hindi pinapansin sa lipunan. Mababasa po natin yan sa Matthew 9 verse 12 to 13. No? Ano po ang connection sa atin ito? Minsan tayo po yung muhusga agad, batay sa itsura o katayuan ng iba. Ngunit tulad ng ating Panginoong Hesus, dapat po nating tingnan ang bawat puso ng bawat tao at bigyan ng pagkakataong ipakita ang kanilang tunay na sarili. Ano po ikatlo? Ipakita ang tunay na kagandahan. Ano nga ba ang tunay na kagandahan sa puso at isipan natin? Nasa pamamagitan po ng kabutihan, pag-ibig sa kapwa at pagsunod sa Diyos, ito ang magdudulot ng papuri sa atin. No? Isang magandang halimbawa po dyan ay si Dorcas o si Tabitha. Siya po ay kilala sa kanyang kabutihan sa paggawa ng damit para sa mga mahirap. Yan po yung sumuporta sa iglesia noon doon sa Acts chapter 9 verse 36 to 42. Nang siya po ay namatay, maraming tao po umiyak at binuhay siya ni Apostol Pedro dahil sa kanyang mabuting gawa. Imagine niyo yun, ano? Isang bagay na napakaganda po at kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ano po ang connection nito sa ating buhay? Hindi po natin ang kailangan ng malaking pera o kapangyarihan para ipakita ang tunay na kagandahan. Maging mabait po tayo sa lahat ng nakakasalamuhan natin. Tumulong sa nangangailangan at maging tapat sa Diyos. Ito po magdudulot sa iyo ng tunay na kasiyahan at respeto. Ano pa po? Magtiwala po tayo sa Diyos na nilikha o naglikha po sa atin. Alam po ng ating Panginoon Diyos ang halaga natin. Na hindi po natin, sabi nga, kailangan maging o yung ibang tao para mahalin tayo ng Panginoon Diyos. Hindi po. Dahil tayo lahat ay ginawa sa kanyang image. No? Genesis 1 verse 27. Minsan tayo po ay nagkakaroon ng insecurities tungkol sa ating sarili. Ngunit tandaan po natin, lahat tayo ay espesyal sa paningin ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo bilang tayo mismo. At yun na ang sapat para maging mahalaga tayo. Mga kapatid, dito ko na po ito tatapusin. Tandaan po natin, bukas na bukas po ang mga pintuan ng langit para sa ating lahat. At inihiling ng Diyos na buksan din po natin ang ating mga puso para maging o para marinig po natin ang kanyang tawag sa mga oras na ito. Huwag po nating hayaan na pilitin tayo ng mundo na harapin ang ating halaga sa mga bagay na mabilis lang mawala. Ang pisikal na kagandahan ay maaaring mawala sa paglipas ng panahon at ang mga kaakit-akit na katangian ay maaaring mauso o hindi na. Ngunit ang pag-ibig, katapatan at paggalang sa Diyos, ito po ay mga bagay na hindi mawawala at magdadala sa atin ng tunay na kagalakan at pagpapala. Ngayong araw po nito, magsimula po tayo ng bagong pagbabago. Tingnan po natin sa ating sarili. Hindi po sa pamamagitan ng salamin, kundi sa pamamagitan ng mata ng Diyos. Tingnan natin ang iba, hindi dahil sa kanilang itsura, kundi sa kanilang puso. Ipakita po natin ang tunay na kagandahan
ng iyong puso sa pamamagitan ng mga gawa ng kabutihan at pag-ibig. Alalahanin po natin, tayo ay nilikha ng Diyos na may layunin. Tayo ay mahalaga. Tayo ay espesyal. At sabi nga, ang ating tunay na halaga ay nasa Kanya lamang. Nasa ating Panginoon Diyos. Kaya hayaan po nating baguhin tayo ng ating Panginoon Diyos sa bawat araw. Hayaan po natin at ipaalam po natin sa ating Panginoon Diyos ang anumang ating hinaharap. Hindi po natin kailangan maging perpekto sa mata ng mundo para maging perpekto sa mata ng Diyos. Dahil po natin, paglalaban po tayo ng ating Panginoon Diyos at ibibigay niya sa atin ang lakas na kailangan natin at gagabayan tayo niya sa bawat takbang ng ating paglalakbay. Maging liwanag po tayo sa mundong ito. Dahil ang tunay na kagandahan na nagmumula sa pananampalataya ay hindi lamang po nagpapaganda sa atin, kundi nagbabago rin ito sa buhay ng mga tao o ng mga nakapaligid po sa atin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At ngayon naman, tayo tutungo sa Wednesday Reflection at tutulungan na rin po niya tayo para sa pangwakas na panalangin. God's morning muli mga kapatid. Dito po ay may natutunan na naman po tayo ngayong umagang ito sa ating ginawang devotion. Sapagkat sabi nga po, hindi mahalaga ang itsura, ang panlabas na kagandahan ay nawawala rin, pero ang mabuting ugali mula sa loob ay nananatiling mas importante at mas mahalaga sa ating Panginoon. Kung dito po ay natutunan natin na huwag tayong tumingin sa panlabas na itsura. Huwag po, lalo na po kung tayo sa ating sarili, gawin po natin na maayos ang ating sarili, pero mas maganda po kung mas maayos ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay maayos ang relasyon natin sa Panginoon, naandoon ang palaging pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pag-attend ng mga gawain. Natututo po tayo, nabibigyan tayo ng karunungan at saka ng kaalaman mula sa papaano susolusyonan o papaano natin gagawin na mas naka-align tayo sa Panginoon. Lumalabas po ang magandang kalooban natin. Yung pong itsura natin, minsan sa unang tingin lang yan eh. Kapag ka nakita mo, ang ganda. Pero pangalawa, pangatlo, nagagandahan ka pa rin. Pero parang nagiging familiar na yung itsura noong taong yun. Kung kanino ka hindi naman nagsasawa. Iba naman yung nagsasawa. Ang ibig ko sabihin, yung nagiging familiar na, nagiging pangkaraniwan na. Kasi araw-araw mo na siyang nakikita. Hindi kagaya nung first impression, unang kita mo, gandang-ganda ka. Pero kapag kalaunan, parang nagiging familiar ka na sa kanya. Hindi na ganun ang impact. Pero kung yung kalooban mo ay nasa Panginoon, kusayang lumalabas. Hindi kahit yan ay araw-araw, kahit yan ay araw-araw kayo magkita ng kasama mo or mga katrabaho mo, pamilya mo, yan ay hindi siya nagiging pangkaraniwan kasi mas lalo kang lumalago sa Panginoon, mas lalo mong nai-improve ang iyong sarili. Kaya mas maganda ang nakikita sa iyo. Mas maganda yung lumalabas na mula sa puso kaysa doon sa physical. Pero maganda rin naman po yung may physical kang kagandahan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Pero kung meron ka ng physical na kagandahan, meron ka pa rin kagandahan ng loob na nagmumula sa Panginoon, mas lalong maganda. Pero kung sabi nga po kanina, maganda ka nga pero masama ang ugali mo, ay lalayuan ka ng tao. Maaring makikita ka lang niya. Pag nakita ka niya, lalapitan ka kasi maganda, na-appreciate yung ganda mo. Pero pag nalaman yung ugali mo, lalayo sa'yo. Pero kung pangit ka na nga, pangit pa rin ang ugali mo, ilalo kang lalayuan ng tao. Pero kung mas maganda na kahit pa, hindi pangkaraniwan lang yung itsura mo, pero maganda ang kalooban mo,
ay lalapitan at lalapitan ka ng tao. Then yung mga, kahit wala ka na dito sa mundong to, naaalala ka pa rin kasi, yan si Mon, ang buti ng taong yan. Yung mga ganyan. So, yung mga generation, yung mga anak-anak mo, mga apo-apo mo, nakikilala ka nila kahit hindi ka nila naabutan. Kasi nababanggit ng ibang tao sa kanila kung gaano kakabuti. So yun po ang maganda nating maging iwanan dito sa mundo kung tayo man ay kukuhanin na ng ating Panginoon, ay magandang meron tayong nagawang mabuti at meron magsasabi na napakabuti ng taong yan. So kahit yung mga inapo natin na hindi tayo inabutan ay kilala tayo sapagkat lumalabas sa puso natin kung gaano tayo kabuti at gaano tayo kinalugdan ng ating Panginoon. So sa pagiging tapat po sa Diyos ang nagdudulot ng karangalan. Kung tayo ay taimtim na nananampalataya at sumusunod sa Kanya, makakakuha tayo ng respeto at tunay na kagalakan. Ituon natin ang ating pansin sa loob sa ating puso. Huwag tayo mag-focus sa mga bagay na madaling mawala, kundi pagbutihin natin ang ating ugali at nakaugnay sa ating Panginoon. Ang tunay na kagandahan ay mula sa loob. Nakikita ito sa kung paano tayo makikisama, tumutulong sa iba at nagpapakita ng pag-ibig at katapatan. Ang paggalang ay para sa mabubuting tao. Hindi tayo ginagalang dahil sa itsura, kundi dahil sa kung ano tayo bilang tao at kung paano tayo tapat at nananatiling nakatayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay nananatiling tapat sa ating Panginoon kahit po hindi karaniwan lang ang ating itsura, kagaya natin, ay tayo po ay kalulugdan ng ating Panginoon at ganun din ng mga makakahalubilo natin. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. At tayo ay dadako sa ating mga pagbati sa ating mga nakasama ngayong umagang ito. Magandang umaga na Gloria dyan sa Bulakin, Chaong, at sa inyong buong pamilya. Kay Yana Faith, magandang umaga sa iyo, Yana. Nawa ay ikaw ay maging mabait na bata. Nawala. Ayun. Nangangamuhan po ang kanyang cellphone. Ayan, magandang umaga Kuya Arthur, Tanyo at kay Kumaring Carmelin at sa kanyang mga anak dyan sa Concepcion, San Pablo City. Ganon din kay Mama, kay Corazon Getgano Mercado na naandyan sa Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa aming baby na si Casey. Baby. At kay Baby Sia na birthday bukas. Magandang umaga sa inyong lahat. At kay Nay Marta at kay Kuya Chris, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Bulakin, Chaong. Kuya Chris, pagaling ka. Nawa ay maging maayos ang iyong pakiramdam. At kay Sister Josie, tama ba? Nanay Josie. Kay Nanay Josie, magandang umaga po Nanay Josie sa inyo dyan sa Santo Niño at sa inyong buong angkan. Magandang umaga po. At kay Sister Grace, magandang umaga Sister Grace. Ikaw ata ay nagdadrive. Magandang umaga sa iyo at sa iyong angkan dyan sa Binyan, Laguna. Ingat ka sa iyong pagdadrive. Kay Kuya... Bye. Ano ba sabi ko? Binyan. Sorry, malapit na yun. Laguna pa rin. Layo nun. Sorry naman. Okay, sa Binyan, Laguna. Ay, Binyan na naman. Okay. Sa Bae, Laguna. Magandang umaga, Kuya Chris. Pagaling ka. Magandang umaga sa iyo at magpagaling. At tayo ay mag-church
ulit sa Sunday. At ganun din, sabi ni Kuya, bilis naman. Sabi ni Kuya Chris, good morning sa lahat ng mga kapatid kay Cristo Jesus. God's morning po, Pastor Mon and Sister Renny Mercado and family. God's morning din sa iyo, Kuya Chris. Kay Sister Buena Castillo, magandang umaga sa iyo, Sister Buena, at sa iyong buong pamilya. At kay sa iyong angkan dyan, maraming salamat sa iyong pagsama sa aming God's Morning. At kay Sister Maria Pe, maraming salamat sa iyo, Sister Maria Pe. Mag-ingat ka dyan sa Dubai. Dubai ba? Israel. Israel. Ala ko yung isang Maria kasama natin sa magandang umaga muli sa iyo, Sister Maria Pe. Mag-ingat ka dyan sa bansang Israel. At talaga namang panalangin natin na matapos na yung gera at maging safe kayo dyan sa Israel. So magandang umaga sa iyo at sa iyong buong pamilya na naandito sa Pilipinas. Kay Sister Babes, magandang umaga sa iyo, Sister Babes. Magpagaling ka din sa iyong sakit at alam namin na kasama mo ang Panginoon upang gumaling sa iyong sakit na dinadanas ngayon. God's morning sa iyo at sa iyong buong angkan. God's morning din sa iyo, Sister Abby Dao, na nasa US. Magandang umaga sa iyo at sa iyong buong angkan. Regards kay Mami. God bless sa inyong pamilya dyan. At sabi nga ni... Ano ba? Okay, at kasama din natin si Brother Mike. Maraming salamat sa inyong mag-asawa, Sister Grace and Brother Mike. Mag-ingat kayo. Pareho ata kayong nagta-travel papunta sa opisina. God bless sa inyo at sa inyong mga anak. At ganun din, kasama natin si Sister Wilma Mandigma. Ito po ay aking kapatid na nasa Lumban, Laguna. Magandang umaga sa iyo, tsaka kay AJ at sa iyong anak na si Naya. God bless sa iyo at ganun din kay Sister Nela Nonoso. Magandang umaga sa iyo, Sister Nela. God bless sa iyong mga pamilya at buong angkan na nakikinig nitong ating God's Morning. Sino pa? At kay Ate Tina Capadosa na nasa Tarlac. Magandang umaga sa inyo dyan at sa inyong buong angkan. God bless sa inyong lahat dyan. At kay Brother Samson Chris. God's morning po everyone. Thank you for everything and praise God. Praise God. God bless sa iyo, si Brother Chris. At sa iyong mag-ina. God bless sa inyong lahat. At tayo ay kasama din ni Brother Rolly. God bless sa inyo. Magandang umaga at regards kay Sister Angel at sa inyong kiddos. So, magandang umaga sa inyong lahat. Then, sino pa? Dr. Julia. Magandang umaga, Dr. Julia. God bless po at sa inyong buong angkan, binabati po namin kayo ng magandang umaga. At kay Maria Bunalos, ito yung akala ko. Sa Dubai. Ingat kayo dyan, kapatid, sa Dubai at patuloy tayong manalangin na matapos na ang gera at nang maging safe na kayong lahat dyan sa bansang Dubai at sa lahat ng dako ng mundo na apektado ng gerang ito. Ganun din dito sa atin, napakataas po ng gasolina. Nawa po ay matapos na yan at talagang napakahirap pong pasanin yung nangyayari yan sa ating mundo. So kasama din po natin si Nanay Remy Alinea.
Magandang umaga po sa inyo, Nanay Remy Alinea at sa inyong buong angkan. Sino pa ba ang ating kasama? Nabanggit na ba lahat? Magandang umaga po kay Sister Wilma Garcia del Rosario. Ay, Ate Wilma. God's morning sa iyo. Miss you na. Hello. Tama ba to? Yung sa... DOST. Ate Wilma sa Destiny. Hello, Ate Marta. Kumusta po kayo dyan? Kilala rin niya. Ayan, tamo, small word talaga, no? Kakilala pala ni Ate Marta si Ate Wilma. So, God's morning sa iyo, Ate Wilma, at sa inyong buong angkan. Maraming salamat sa pagsama mo sa aming God's morning. At nawa ay mapagpala po tayong lahat at maging maayos ang kalusugan ng bawat isa sapagkat napakarami po ang kumakalat na sakit ngayon. Lahat naman po ata ay tinamaan ng sakit na ito na hindi po natin maintindihan kung saan nanggaling. Ito po ata yung virus na kumakalat ngayon. Kaya po mag-ingat po tayong lahat at maging malusog. Kumain po tayo ng maayos at uminom ng maraming tubig. Nang sa ganon ay mapaglamanan natin lahat ng sakit. Ayan, sabi nga po ni Sister Wilma, yes po, si Ate Wilma from DOST Laguna, God bless po. God bless Ate Wilma. And we miss you then. Okay, tayo po ngayon ay dadako na sa ating panghuling panalangin. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming mga natutunan ngayong umagang ito. Ito ay madadala namin, Panginoon, sa mga susunod na araw at may ibahagi din sa iba. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon ng mabuting puso upang yung puso namin yon na naka-align sa iyo ang makita ng aming kapwa, Panginoon, at hindi ang physical na itsura namin na kumukupas po ang ganda. Ganon din po, Panginoon, patuloy mo po kami pag-ingatan, Panginoon, sa kalusugan namin, Panginoon. Sa lahat po ng may sakit, Panginoon, pinapanalangin po namin ng bawat isa na maging maayos na po ang kanilang kalusugan. At ganun din po sa gera na nangyayari sa ibang bansa, Panginoon. Nawa ay matigil na po ang lahat ng ito, Panginoon. Alam po namin na ito po ay nakasulat sa Biblia. At alam din po namin na mangyayari din po ito, pero kung kami po ay nananalangin sa iyo, Panginoon, para sa kapayapaan at ganun din sa kaligtasan ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ang mga apektado ng gerang ito, bumalik, na maging maayos, Panginoon, at nang sa ganun ay lahat po ng maging apektado ay maging maayos din ang kalalagayan nila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mo po kaming pangunahan sa aming mga desisyon, sa aming mga gagawin at mga sasabihin mula sa umagang ito hanggang matapos ang araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong paggabay sa bawat isa sa amin. At ito po ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, let's shout of victory na po. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. God's morning muli, mga kapatid, and God bless sa inyong lahat.